Bago po natin simulan ang ating istorya ngayong araw na ito, atin muna pong batiin ang ating mga masusugid na taga-suporta at tagapakinig dito sa Jam Tales. Binabati ko po sina Wilma Meran of Madrid, Spain, Frederick Gadi, Laika Sumping, Angel Maduro at Estelita Miranda. Sa mga gusto rin pong ma-shoutout sa ating susunod na kwento, comment lang po kayo sa ating comment section. At syempre, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Ngayon, tara na at simulan na natin ang ating kwentuhan. Tahimik ang pasilyo ng ikalawang palapag ng mansyon. Uri ng katahimikang nakakabingi nang walang anuman ay nagsalita ang maid na si Joanne. Ano bang ginawa mo at pinapatawag ka ni Madam Pretty? Ewan ko nga eh. Hindi ba't ginalitan naman siya ng tatlo niyang apo? Baka naman sa kanya ibubunto ng galit niya. Kinakabahang Anya. Bawat hakbang ni Pretty Girl Castillo ay parang may kasamang tanong na ayaw sagutin ng kanyang sarili. Sige Pretty, good luck. Pagpapalakas si Joanne sa loob niya. Bakit kaya ako pinatawag? May kasalanan kaya ako? Tanong sa kanyang isipan. Hindi siya sanay tawagin sa opisina ni Doña Feliciana. Karaniwan, sapat na sigaw nito mula sa hagdan para manginig ang tuhod ng mga kasambahay. Pero ngayon, personal. Huminto siya sa tapat ng malaking pintong kahoy. Pretty Girl Castillo. Malamig na tawag ng matanda mula sa loob. Pumasok ka. Lumunok siya bago dahan-dahang pumasok. Amoy mamahaling pabango at lumang pera ang silid. Nakaupo si Doña Feliciana sa likod ng napakalaking mesa. Tuwid ng likod, matalim ang mga mata. Ang klase ng babaeng kahit ang katahimikan ay marunong manakit. Sa ibabaw ng mesa ay may isang kulay abo na folder. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Tanong ng Donya. Hindi po madam. Maingat niyang sagot. Dahan-dahang binuksan ni Doña Feliciana ang folder. Isang resume. Ang resume niya. Maganda ang trabaho mo rito. Kahit na nilalandi ka ng mga apo ko, lalo na si Tim, dahil sa taglay mong malaanghel na muka ay hindi mo sila pinapatulan. Sambit nito, pero walang bahid ng papuri. Masipag, tahimik, palaban, walang arte. Saglit itong tumigil, saka itinaas ang tingin. Pero ang mas interesante, ang apelyido mo, ang mga magulang mo, ang ama mong may karamdaman, lalo na ang lolo mo. Nanlamig ang mga daliri ni Pretty. Handsome Boy Castillo, ang lolo mo at tumigil ka sa pag-aaral dahil kapos kay sa buhay. Binasa ng Donya, mariing binibigkas ang pangalan. Tumayo si Doña Feliciana. Ang tunog ng takong nito sa sahig ay parang bilang ng kasalanan niya. Hindi mo ba alam na ang lolo mo ang lalaking minsan naglakas loob na iwan at saktan ako? Bitbit ang pangakong hindi niya tinupad. Parang binuhusan na malamig na tubig ang katawan ni Pretty. Pero hindi ko naman po kasalanan ng ginawa ni Tatang Boy sa inyo, kaya bakit yung pa po sinasabi yan sa akin ngayon? Natigilan si Doña Feliciana sa sagot ni Pretty. Nakita niyang tapang ng isang babaeng handang lumaban para sa sarili. Sinaktan ako ng lolo mo. Iniwan sa harapan ng altar. Ang lahat ng loob. Sagot ng matanda. Madam, hindi ko po yun kasalanan. Tumahimik ka! Putol ng Donya. Isang sulyap lang, sapat na para mapatahimik ang buong mundo. Lumapit ang Donya at isinara ang folder ng marahan. Hindi ka lang basta maid. Uwi ka nito. Isa kang alaala. Muling bumalik sa upuan ang Donya. Tila ba nagpasya na. Hindi kita sisibakin sa trabaho mo. Sabi nito, dahilan para bahagyang huminga si Pretty. Pero may kapalit. Kabayaran ng lolo mo sa pananakit sa akin noon. Nagtagpo ang mga mata nila. Panahon na para bayaran ng pamilya mo ang kasalanan ng lolo mo sa akin. Isang ngiting walang init ang sumilay sa labi ng Donya.
At magsisimula yon sa pagpili mo ng mapapangasawa mula sa 3 kong apo. Napatigil ang mundo ni Pretty Girl. Ha? Okay lang po ba kayo? Nasobrahan po ba kayo ng kojik na pati utak nyo ay nadamay na rin? Hindi napigilan ni Pretty ang bibig niya. Sandaling natahimik ang buong silid. Kung may langaw man na dumaan, siguradong narinig ang paglipad. Madam, sa tingin ko kailangan mo na magpatingin. Unti-unting umangat ang isang kilay ni Doña Feliciana. Mabagal, mapanganib. Anong sinabi mo? Malamig na tanong nito, parang nagyayelong sabaw. Napahawak si Pretty sa bibig niya. Pasensya na po madam. Mabilis niyang bawi, pero huli na. Nabigla lang po kasi ako, hindi ko po in-expect na arranged marriage palang employee benefits dito. Walang empleyadong sumasagot sa akin ng ganyan. Mariing sabi ng Donya. Alam ko po, pero wala ring pundo niya na biglang nagpapakasal ng katulong bilang character development plan ng mga apo niya. Tumayo ang Donya, naglakad papalapit. Matapang ka, Pretty. Wika nito. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili ko. Madam, napakamot si Pretty sa batok. Kung pwede lang po sana akong pumili ng mas simpleng kapalaran, yung tipong sumasahod lang, naglalaba, natutulog, hindi po yung biglang ipapakasal sa mga apo nyo na parang raffle prize. Hindi raffle. Malamig na sagot ang Donya. Parusa. Napakunutan noon ni Pretty. Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Ang 3 kong apo. Patuloy ng Donya. Ay puro problema. Babaero, sugarol, tamad. May isa akong gustong matinuhin. At ikaw ang gagamitin ko. Siyang pipiliin kong tagapagmana. Oras na maikasal sa'yo. Napaatras si Pretty. Madam, hindi po ako therapist. Wala rin po akong seminar sa How to Fix a Billionaire's Grandson in 30 Days. May oras ka para mag-isip. Putol ng Donya. 3 araw. 3 araw? Ulit ng Pretty. 3 araw. Mariing diin ng Donya. Pagkatapos nun, pipili ka na mapapangasawa sa 3. Si Tim, Brandon o si Lucas. Napasinghap si Pretty. Madam, paano kung ayoko po talaga? Ngumiti ang Donya, ngiting may kasamang pananakot. Alam mo naman kung gaano kahirap maghanap ng trabaho ngayon, hindi ba? Lalo sa undergraduate na katulad mo. Pinapagumot mong maama mo, ikaw na lang inaasahan ng pamilya mo. Pero biglang umangat ang baba ni Pretty. Madam, matapang niyang sabi. May aaminin po ako. Naalala ang matalik niyang kaaway. Ang water delivery boy na 6 na buwan ang nagde-deliver ng tubig sa mansyon. Napakunutan noon ang Donya. May gusto na po akong lalaki. Parang may nahulog na baso sa isipan ng Donya. Excuse me? Opo. Tuloy ni Pretty. Parang may lakas sa biglang sumulpot. May gusto na po ako. At hindi po siya isa sa mga apo ninyo. Isang simpleng lalaki lang po siya. Kahit pa 2 taon ang tinanda niya sa akin, bagay po kami. Kung ganon, malamig na tanong ng Donya. Sino? Huminga ng malalim si Pretty kahit na nandidiri siya dahil puno ng kasinungalingan ang sinasabi niya. Si Bastian po, empleyado niyo po sa isa sa mga branch niyo ng mineral water. Natahimik si Doña Feliciana ulit. Bastian? Ulit ang Donya. Yung water delivery boy po ng mansyon. Kung may earthquake alarm man ang mansyon, si Doña Feliciana yon. Ano? Halos pumutok ang boses si Doña Feliciana. Mas pipiliin mong ugok na yon kaysa kila Tim? Opo. Mabilis sa paliwanag ni Pretty. Siya po yung nagdadala ng tubig dito. Mabait po siya at masipag. Kaya gusto ko po siya. Gustong masuka ni Pretty dahil sa sinasabi niya. Walang yaman, walang apelyido, walang drama. At walang kwenta. Apo ka nga ni Boy. Mas pipiliin ang mga walang kwentang tao kaysa sa mayayaman. Kaya nga ako pinagpalit sa katulong mo, Lola. Singhal ng Donya.
Isang delivery boy naman ngayon na nais mo. Isa ka ngang Kastilyo. Opo, at hindi ko po yun kinakahiya. Alam ko pong may hindi kayo pagkakaintindihan ni Tatang pero ang mga grandparents ko, walang-wala man kami pero pagmamahalan ng sentro ng pamilya namin. Yung pong hindi mabibili ng pera nyo at isa pa po. Ano naman pong kung delivery boy lang ang lalaki na gugustuhan ko? Tumango si Pretty. Perfect naman po kami sa isa't isa. Isang katulong na katulad ko at isang delivery boy. Hindi po ako nababagay sa mundo niyo, madam. Hindi ko po gusto ang komplikadong buhay. Napasandal ang Donya sa mesa. Kinagawa mo ba akong tanga, Pretty Girl Castillo? Hindi po. Seryosong sagot ni Pretty. Ginagawa ko lang pong malinaw na hindi niyo ako mapapakasal sa isa sa mga apo niyo. Tumitig na matagal ang Donya. Pagkaraan ng ilang segundo, tumawa ito. Maikli, malamig. Napakatalino mong bata. Wika nito. Ginagamit mong kahirapan para takasan ng responsibilidad. Unbelievable. Hindi po. Umiling si Pretty. Ginagamit ko po ang pagmamahal. 3 araw. Ulit ng Donya. Mas mabagal ngayon. Pag-isipan mo. Kung mahal mo talagang delivery boy na yan, patunayan mo sa akin. Paano po? Ngumiti ang Donya Feliciana, ngiting may binabalak. Sa 3 araw, sabi nito. Kung hindi pa rin magbabago ang isip mo, babaguhin ko ang buhay mo. Nanlaki ang mga mata ni Pretty. Lumabas ka na. Utos ng Donya. May oras ka pa, pero tandaan mo, walang tumatanggi sa akin ng walang kapalit. Lingid sa kaalaman ni Pretty ay ang pagngisi ng Donya. Lumabas si Pretty na nanginginig ang tuhod na walang kaalam-alam na isa palang billionaire grandson in disguise ang delivery boy na dinawit niya sa gulo niya. Bakit bang hirap basahin ng mga mayayaman? Ang mahangin na si Bastian na lang talagang pag-asa ko. Kung paramihan siguro ng problema ay tiyak panalo na si Pretty. Sumabay pa kasi sa iisipin niya ang tuloy-tuloy na gamutan ng kanyang ama kaya bawal siyang mawalan ng trabaho. Hoy, tulala ka dyan. Napagalitan ka? Grabe, sino kaya sa 3 apo ni Doña Feliciana magiging tagapagmana? At saka kung si Sir Tim yun, napakaswerte mo. Mukhang type ka nun. Grabe, nakakakilig, di ba? Tanong ni Joanne habang sinusuklay ang asong Pomeranian ng Donya. Lahat naman sila mata pobre. Mula kay Sir Tim, ang panganay na apo hanggang sa pinakabata. Wala akong gusto sa 3 mga apo ni Doña Feliciana, no? Sitang taon ko rito, walang ginawang tama yung 3 kaya hindi ko susundin ang nais niya. Parinig ni Pretty. Bakit naman wala? Mayaman na yon. Babaguhin niya ang buhay mo. Bakit hindi mo subukan na magustuhan si Sir Tim? Tanong pa ni Joanne. Yak! Ayoko nga. Lahat ng apo ni Madam Feliciana mukhang mga hindi gagawa ng matino sa buhay. Sigaw ni Pretty habang sinusuklay naman ang isa pang aso ni Doña Feliciana nang bumagsak ang 5 galon na tubig sa sahig. Nagpapapansin lang talaga si Bastian dahil type niya si Pretty pero nakakabigla na hindi man lamang ito nahuhumaling sa kanya. Natigilan si Pretty kaya na magtama ang mga mata nila ni Bastian. Ang water delivery boy sa mansyon ay nainis agad si Pretty. Hoy, bulag ka ba? Singhal niya. Nakapamewang habang tinititigan ng lalaki na kasando, basa ang balikat at mukhang walang balak humingi ng tawad. Ito ang sinabi niyang nagugustuhan niya kahit hindi naman talaga. Ako pa ang bulag. Balik ni Bastian, tinaasan siya ng kilay. Napakadulas ang tiles. Ikaw kaya magbuhat ng tubig para maranasan mo kung gaano kahirap ang maging delivery boy. Ngumisi ang lalaki, yung ngiting nakakainis. Parang sanay manalo sa kahit anong argumento. Relax, maid sila. Tubig lang yan. Trabaho mo naman linisan. Ikaw ang magpunas ng sahig. Banta ni Pretty, humakbang palapit. Humakbang din si Bastian, mas malapit, masyadong malapit. Bumuntong hininga si Pretty at tinignan ang natapon tubig sa sahig. Perfect! Dagdag problema. Tulungan kita magpunas. Bakit ba mukha kang pinagsakloban ng langit at lupa? Napagalitan ka ba ng dyablo? Tanong ni Bastian pero walang kumilo sa kanila. Ang tinutukoy ni Bastian na dyablo ay ang abuelang dahilan kung bakit siya naghihirap ngayon. Hindi ko kailangan ng tulong mo.
Pikon sagot ni Pretty. Mukhang kailangan mo na lahat ng tulong sa mundo. Nagkibit balikat si Bastian. Napatingin si Pretty sa kanya. Diretso, matalim, desperado. Bastian, bigla niya sabi. Nagulat ang lalaki. Oh, may pangalan pala ako sa'yo. Akala ko hoy lang ako, pretty girl. Makinig ka. Mabilis niyan dugtong. Lumingon pa sa paligid para siguraduhing walang nakakarinig. May favor ako. Natawa si Bastian. Hindi simpleng tawa. Malakas, halos mabulunan ito. Nakahawak pa sa tiyan. Wait! Singhal niya sa pagitan ng tawa. Ikaw, humingi ng favor. Maid Sila, are you okay? May lagdat ka ba? 6 na buwan mo na nga akong inaaway. Crush mo ako no? Uminit ang pisngi ni Pretty. Hindi ito nakakatawa. Makinig ka muna kasi. Sorry. Pahabol ni Bastian, pero mas lalo lang siyang tumawa. Visit ka? Gigil si Pretty. Makinig ka muna bago ka tumawa ng parang kontrabida sa palabas. Tumigil si Bastian, ngumisi pa rin. Okay, sige nga. Ano yan? Kulang ka sa sabon? Wala kang panlinis? O gusto mo akong i-report kasi nagtapon ako ng tubig dito? Magpanggap ka. Biglang sambit ni Pretty. Napatigil si Bastian. Ano? Magpanggap ka na nobyo ko. Ulit niya. Kahit saglit lang. Natahimik si Bastian. Pagkatapos, mas malakas na natawa, mas matagal. Napaupo pa si Bastian sa galon ng tubig. Wait! Halos maiyak na siya kakatawa. Hindi ko alam na ganito ka pala ka-creative kapag stress. Balo ka ba? Tumigil ka! Sigaw ni Pretty. Tinapik ang balikat niya. Seryoso ako. Gusto kong makatakas kay Doña Feliciana. Lalo sa nakakatakot yung plano. Ano na namang plano na matandang yun? Galit pa rin talaga si Bastian sa kanyang abuela. Pinarusahan ba naman siya dahil sa pagiging playboy? Kung hindi niya lang iniisip ang mamanahin, ay hindi naman siya papayag na maging delivery boy sa company nila. Ay, gusto niya akong ipakasal. Natigilan si Bastian dahil may gusto siya kay Pretty. Uwe, diktador ba siya? Pilit niyang kinontrol ang tawa at nagpeke ng ubo. Seryoso ka sa ideyang ako? Tinuro ang sarili. Isang water delivery boy na ginawang escape plan mo sa isang donya na mukhang may sariling kulungan sa impyerno? Exactly. Mariing sagot ni Pretty. Ikaw ang perfect na escape plan. Wow! Napangiti si Bastian. First time kong tawagin perfect Pero pretty girl, hindi kita type Biro lamang yon. Malakas na tinapok ni Pretty si Bastian. At sa tingin mo gusto rin kita? Yuck! Hindi kaya? Praktikal lang ako dahil ayokong ipakasal sa isa sa apo ng Donya. Teka, Kunot noon sabi ni Bastian. ipakasal sa mga apo niya? Sino? Adik ba yun? Anong iniisip ng matandang yun at ikaw na piling ipakasal sa apo niya? Katulong ka lang. Well, maganda ka. I'm not gonna lie. Nangalit ang panga ni Bastian. Huwag ka nga mag-English para ka hindi delivery boy kapag nag-i-English ka. Natigilan si Bastian at nagpeke ng ubo. Sino sa mga apo niyang gusto niyang ipakasal sa'yo, ha? Mamili daw ako sa 3, kung si Sir Tim, si Brandon o si Sir Lucas. Bakit wala ako sa pamimilian? Ang lakas talaga ng loob ng matandang yun. Natigilan si Pretty sa tanong ni Bastian, halatang asar na asar. Bakit ka naman mapupunta sa pamimilian? Adi ka rin ba? Feeling Flores ka dyan, hindi ka naman na po ni Madam Feliciana. Napakamot sa batok niya si Bastian. Bakit ikaw napili ng matandang yun? Aba, mali ko. Anong kapalit kapag pumayag ako sa gusto mo, pretty? Wala. Mabilis niyan sagot. Magpanggap lang tayo, 3 araw. Pagkatapos nun, tapos na. 3 araw Ulit ni Bastian. At anong gagawin natin sa loob ng 3 araw Magpapakita tayo. Nauutal niyan sabi. Sweet, close, yung tipong nakakairita sa mga mayayaman. Napangisi si Bastian, ngiting may kalokohan, ngiting parang alam niyang panalo siya rito. So, dahan-dahan niyan sabi, tumayo at lumapit kay Pretty. Fake boyfriend ako na isang magandang maid sila para inisin ng isang donya? Oo,
At saka tumigil ka nga sa kakatawag sa akin ng maid Sila. Hindi ako Godzilla ha. Alam ko doon mo kinuha ang tawag mo sa akin. Natawa si Bastian. So, tayong dalawa na sa loob ng 3 araw? Girlfriend na kita? Oo nga, fake girlfriend. Paulit-ulit ka naman. Sasampalin na kita eh. Na pwede kong gawin lahat sa loob ng 3 araw? Oo. Mahinang sagot ni Pretty. Tumahimik si Bastian sandali. Tinitigan siya, tapos ngumisi ulit. Okay, game. Nanlaki ang mata ni Pretty. Ha? Talaga? Oo, pero may kondisyon ako, Pretty. Kondisyon? Kapag nagkunwari tayo mag-on, Sabi ni Bastian. gagawin natin na maayos. Anong ibig mo sabihin? Yung tipong Yumuko siya ng bahagya para magpantay ang mukha nila. walang atrasan, walang arte. At makikita rin ng 3 apo ng matandang yon na akin ka ng 3 araw. Lalong-lalo si Tima. Bigla niyang inakbayan si Pretty. Napasinghap si Pretty. Wala nang bawian pa. Bulong ni Bastian. Tinulak siya ni Pretty na mumula. Hoy, hindi ko sinabi yan ah. Ngumiti si Bastian. Ayoko mapaya, Pretty. Lalong-lalo na sa 3 bugok na yon. Hindi alam ni Pretty kung bakit biglang kinabahan siya. At lalong hindi niya alam na sa 3 araw na yon, ang pinili niyang walang kwenta na delivery boy ay isa pa lang Flores. Eksaktong 10:00 ng umaga kinabukasan ng magkatabi. Hindi. Halos magkadikit na pumasok sa main hall sina Pretty Girl at Bastian. Bakit parang ikaw mas kabado? Pabulong na tanong ni Pretty habang hinihila niya ang manggas ng damit ni Bastian. Hindi ako kabado. Sagot ni Bastian. Excited ako. First time ko magpanggap sa harapan ng mayayaman. Feel ko, napakayaman ko rin. Hindi tayo magpapanggap na mayaman. Bulong niya. Magpapanggap tayong in love, Bastian. Tango ni Bastian. Bakit kailangan pa magpanggap? Sinapak ni Pretty si Bastian na tumawa lang. Sa dulo ng mahabang mesa ay naroon si Doña Feliciana, eleganteng umiinom ng tsaa, habang nasa paligid ang ilan sa mga apo. Si Tim ang panganay, tahimik ngunit mapanuri. Si Brandon busy sa cellphone, at si Lucas nakangising parang may alam. Pagpasok pa lang ni Pretty ay tumalim na ang tingin ng Donya. Bakit kayo magkasama? Wala ka namang i-deliver dito, Bastian. Malamig nitong tanong. Hindi pa man nakakasagot si Pretty ay biglang inakbayan siya ni Bastian. Haramdam niyan tigas ng braso nito sa balikat niya. Napasingap siya pero mabilis siyang ngumiti ng peke. Magandang umaga po, madam. Masiglang bati ni Pretty. Ipinapakilala ko po ang boyfriend ko para po malaman niyo na sigurado na ako ng desisyon kong tanggihan ang nais niyo. Nagkatinginan ng 3 apo ni Doña Feliciana. Napatigil sa pag-scroll si Brandon. Tumaas ang kilay ni Tim. Napatawa si Lucas. Kung ganon, kayo nga, Bastian? Dahan-dahan tanong ng Donya. Yes. Sagot ni Bastian. Bakit? May angal po ba kayo? Nanlaki ang mata ni Pretty at mabilis na tinakpan ang bibig ni Bastian. Tanga! Ang bastos mo naman sumagot, Bastian! Sinapok niya ulit si Bastian. Babe, aray ko. Nagiging mapanakit ka na ha. Masama bang ipalam yun kay Doña Feliciana? Pero hindi pa siya nakakapag-react ay hinapit siya ni Bastian sa bewang. Parang natural lang. Boyfriend ni Pretty. Dagdag ni Bastian. At future husband kung papayag siya. Kaya huwag yun na pong ituloy ang plano nyo. Hoy! Pabulong na singhal ni Pretty. Hindi yun ang usapan. At tumigil ka na nga sa mga pinagsasabi mo. Sumosobra ka na naman sa pagpapanggap. Adlib. Bulong ni Bastian. Mas kapani-paniwala nga sinasabi ko. Suminghap si Doña Feliciana. Isang delivery boy. Sigurado ka ba, Pretty? Tanong ni Tim. May gusto ito kay Pretty. May pambuhay ba yan sa'yo? Tumatawan tanong ni Lucas. Alam niya kasing nantitrip na naman ang pinsan. Hindi naman ako umaasa sa pera. Sagot ni Bastian ng kalmado. Pero kaya kong buhayin ng babaeng mahal ko. Tahimik ang hall. Biglang tumayo si Tim. Pretty. Mariing sabi nito.
Sigurado ka ba sa kanya? Sabi ni Lola na nais niyang mamili ka sa aming tatlo ng mapapangasawa. Hindi ko alam kung bakit ikaw nais niyang mapangasawa namin pero natutuwa ako sa plano niya. Kung akong pipiliin mo, ibibigay ko sa iyo mundo. Bago pa siya makasagot ay humalik si Bastian sa sentido niya. Isang mabilis, malambot, pero sapat para manginig ang tuhod niya. Sigurado siya. Sabi ni Bastian. Ako ang pinili niya kahit wala akong pera. Napasigaw si Pretty sa isip niya. Lord, boys over flowers sa bato. Apat na lalaki talaga para lang sa iisang maid. Ang haba naman yata ng buhok ko. Tanong ni Pretty sa kanyang isipan. Interesting. Mabagal na sabi ni Doña Feliciana. Tumayo ito at lumapit. At paano kung masisiguro na hindi ito palabas lang? Ngumiti si Bastian, isang ngiting hindi pan-delivery boy. Madam, Sabi niya. kapag palabas po may script. Sa tingin niyo ba ay peke nararamdaman ko kay Pretty? Bigla niyang hinawakan ng kamay ni Pretty at inilapat sa dibdib niya. Totoo to. Dagdag niya. Ramdam niyo po. Nanlaki ang mga mata ni Pretty. Ramdam niya ang tibok ng puso na lalaki. Mabilis. Buisit ka. Bulong ni Pretty. Relax. Bulong pabalik ni Bastian. Method acting. Tumitig ng matagal si Doña Feliciana sa kanilang dalawa. Tapos ngumiti. Ngiting mapanganib. Kung ganon, sabi nito. Mananatili ka rito, Bastian. Pinabawi ko ng parusa mo. Madam, confused na sabi ni Pretty. Sa ilalim ng iisang bubong. Dagdag ng Donya. Para mapatunayan kung totoo ang sinasabi niyo. Nanigas si Pretty. Sa iisang bubong, ngumiti si Bastian. Parang nanalo sa loto. Salamat po. Sabi niya. Mas madali ko pong mahalin si Pretty kapag malapit kami sa isa't isa. At saka balik ako sa malambot na kama. Lola, hindi naman po siguro yung tama. Hindi pa naman nagtatanda ang isang yan. Singit ni Tim. Huwag mong questionin ang diskarte ko, Tim. Uwi ka ni Doña Feliciana. Nilingon ni Pretty si Bastian, nalilisik ang mata. Pinapapasok mo tayong dalawa sa impyerno, Bastian. Ngumisi si Bastian. Hindi. Bulong niya. Sa simula pa lang, nandun na tayo. At sa hindi kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Lucas ang dalawa. May ngiting alam ang sikreto. Game on. Uwi ka ni Lucas. Nang maiwan si Bastian at Pretty, malakas niyang sinabunutan ng lalaki. Ano sa tingin mong pinagsasasabi mo sa harapan ni Doña Feliciana, Bastian? Aray babe, ang sakit sa anitan sa bunot mo ah. Kakakalbuhin talaga kita, Bastian. Ayaw mo ba yun? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Hindi ka na mamimili sa 3 bugok ko. Simula noon, parang biglang nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Lumipas na ang 3 araw. Hindi na delivery boy si Bastian. Isa na siyang official boyfriend ni Pretty Girl Castillo. Kahit sa papel lang, dapat. Pero sa kilos, hindi na fake. Bakit mo ko hinahawakan? Tapos ng 3 araw. Bakit kung umasta ka pa rin ay nobyo mo kung visit ka? Pabulong na tanong ni Pretty habang naglalakad sila sa hallway. Mahigpit ang kapit ni Bastian sa bewang niya. Para maniwala sila. Sagot nito. At saka baka matumba ka. Hindi ako madudulas. Shh! Singit ni Bastian. Inilapit ang labi sa tenga niya. May nanonood. Napatingin si Pretty. Sa hindi kalayuan, nakatayo sa Tim. Seryoso mukha. Nakatitig sa kamay ni Bastian na nasa bewang niya. Babe! Malakas niyang sabi. Mamaya ha, sabay tayo mag-lunch. Agad na namula si Pretty dahil sa sinabi niya. Nanigan si Bastian sandali pero ngumiti rin. Sure, Pretty babe. Napapikit si Pretty. Bakit parang iba ang tono ng boses niya? Tanong niya sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa kabilang wing ng mansyon, tahimik na nagpipirma ng document si Doña Feliciana, kasamang abogado at si Bastian. Sa oras na mapatunayan na sinserong relasyon ni Sir Sebastian at Ma'am Pretty, sabi ng abogado, automatic pong ililipat kay Mr. Bastian Flores ang shares ng kumpanya. Tumango ang Donya.
Lola, para po saan to? Akala ko ba si Tim ang pamamanahan nyo? Bakit po sa akin mapupunta? Ano pong ibig sabihin ni attorney? 3 buwan. Mariing sabi nito. 3 buwan na dapat ma-inlove si Pretty Girl Castillo sa'yo, Bastian. Po, Lola, don't get me wrong. Gusto ko po si Pretty pero ano bang plano nyo? Saktan mo si Pretty. Kabayaran sa ginawa sa akin nun ng lolo niya. Oras na dumating ang kasal niyo, gusto kong paglaruan mo siya. Iwan din sa altar katulad ng ginawa ng lolo niya sa akin noon. Huwi ka ni Doña Feliciana. Nagimbal si Bastian at hindi siya nakapagsalita. Paano kung hindi? Tanong ng abogado. Ngumiti ang Doña. Then, babawiin ko lahat. Hindi kita pamamanahan, Bastian. Malamig niyang sagot. Kung ganun, paibigin ko si Pretty para lang sasaktan siya bandang huli. Lumipas pa 2 linggo at rinding-rindi na si Pretty. Sa garden, naglilinis si Pretty ng paso habang nanonood si Bastian. Kunwareng chill. Biglang dumating si Lucas may hawak na juice. Pretty, Sabi nito. gusto mo? Bago pa siya makasagot. Ako na. Sabat ni Bastian. Mabilis sa kinuha ang juice. May acid reflux siya. Wala akong ganun. Meron ka. Bulong ni Bastian. Simula ngayon. Napataas ang kilay ni Lucas. Protective ka masyado. Sabi nito nakangisi. Fake lang naman to, di ba? Nakalimutan mo yata ang plano ni Lola. Tumigas ang panga ni Bastian. Buti na lang at hindi narinig ni Pretty. Fake. Sagot ni Bastian. Pero akin, hindi. Alam kong gusto ni Tim si Pretty. Sa tingin mo, hayaan kong kay Tim mapunta si Pretty. Kahit manigas pa siya. Careful, cousin. Mana lang ang habol mo kaya papatulan mo si Pretty. Baka ikaw ang una ma-inlove. Delikado ka. Tumatawang saan ni Lucas. Umalis si Lucas sa parang walang sinabi. Bakit mukha kang galit? Tanong ni Bastian. Hindi ako galit. Sagot ni Pretty. Sinungaling. Napabuntong hininga si Bastian. Hindi ko lang gusto na may ibang lalapit sa'yo, Pretty. Amin niya. Sabay iwas ang tingin. Kahit acting lang. Tumahimik si Pretty. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi to kasama sa napag-usapan. Kinagabihan, sabay silang kumain sa dining hall. Nakakahalata ng ibang kasambahay dahil sa ibang pagtrato kay Pretty. Nakatitig ulit si Tim kay Pretty. So, Sabi ni Tim. hanggang kailan ka delivery boy, Bastian? Ngumiti si Bastian, kalmado. Hanggang maikasal ako. Sagot niya. May mas mahalaga na akong dinideliver. Tumingin siya kay Pretty. Pagmamahal sa kanya. Nabulunan si Pretty. Sinuntok ni Pretty si Bastian sa hita. Ngumisi si Bastian. Method acting. Bulong pabalik ni Bastian. Totoo na yata yan ah. Bulong ni Lucas. Sa itaas ng hagdan, tahimik na pinagmamasdan ni Doña Feliciana ang eksena. Ngumiti siya. Good. Bulong ng Doña. Unti-unti na. Hindi alam ni Pretty na habang naglalaro lang siya ng pag-ibig para kay Bastian, hindi lamang pala ito basta delivery boy. Lumipas pa mga araw, hindi napansin ni Pretty kung kailan nagsimulang maging normal ang presensya ni Bastian. Pwede ba, kapag wala naman nakatingin, iwasan mong lingkis na lingkis sa akin, ahas ka ba? Ang sungat mo na mareglahin. Gusto mo ba ng 9 months kang hindi dinudugo? Binato ni Pretty Sebastian ng tsinelas na kumaripas lang ng takbo. Normal na may kape na sa tabi ng kama niya tuwing umaga dahil kay Bastian. Normal na may jacket na nakapatong sa balikat niya kapag malamig. Normal na may lalaking tahimik lang sa gilid. Pero laging nakaabang. Hindi mo naman kailangang sundan ako palagi. Reklamo ulit ni Pretty habang nagwawali sa terrace. Security. Sagot ni Bastian. Masyadong mahal ang girlfriend ko. Fake. Paalala ni Pretty. Ngumisi si Bastian. Pero girlfriend pa rin. Pero sa loob-loob ni Pretty, tila nagiging totoo na. Isang hapon, nasa library si Pretty, nag-aayos sa mga lumang libro, biglang dumating sa team. Pretty, Tawag nito, seryoso ang boses. may gusto sana akong sabihin.
Kinabahan siya. Okay, Sir Tim. Sagot niya. Alam ko may boyfriend ka, pero pwede mo sabihin sa akin kung nagpapanggap lang kayo. Alam ko kung anong uri na lalaki si Bastian. Diretsyon sabi ni Tim. At alam ko rin na ayaw ni Lola na pumili ka ng iba. Nanlaki ang mata ni Pretty. Pero gusto kong maging honest. Dagdag ni Tim. Gusto kita. Matagal na. Nanikip ang dibdib ni Pretty. Sir Tim, Hindi ako nanghingi ng sagot ngayon. Putol nito. Gusto ko lang malaman mo na kung sakaling masaktan ka, nandito ako. Kung sakaling malaman mong katotohanan sa pagkatao ni Bastian, naghihintay lang ako. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Bastian. Umalis siya at hindi narinig ang huling sinabi ni Pretty. Ngumiti si Pretty. Pero sigurado na po ako, Sir Tim. Hindi po talaga ikaw ang gusto ko. Nasubaybayan ko po ang pagiging babaero niyo. Ayoko pong masaktan. At isa pa, mahal ko po si Bastian talaga. Narinig niya ang lahat. Hindi niya namalaya na nakatikom na ang kamao niya. Kinagabihan, tahimik ang dalawa habang naglalakad sa garden. Masaya ka ba? Biglang tanong ni Bastian. Ha? Napalingon si Pretty. Bakit mo natanong? Kanina. Sabi niya, hindi tumitingin. Magkausap kayo ni Tim. Nanlaki ang mata ni Pretty. Pinapanood mo ko? Hindi. Mabilis niyang sagot. Narinig lang. Malamang narinig. Palabas ba kayo para panoorin ko? Bakit napakasungit mo? Umamin siya. Sabi niya gusto niya ako. Huminto si Bastian. Anong sabi mo? Tanong niya, mababa ang boses. Wala. Sagot ni Pretty. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Tumingin si Bastian sa kanya. Kung pipili ka, sabi niya, pilit na naging kalmado. Maintindihan ko. Napakunutan noon ni Pretty. Bakit parang may karapatan ka? Tanong ni Pretty. Fake lang naman to, di ba? Tumama ang tanong ni Pretty sa dibdib ni Bastian. Oo. Sagot ni Bastian. Fake. Pero masyadong mabilis. Masakit. Lumapit si Pretty. Bastian, mahina niyang sabi. Bakit ka nagagalit? Napabuntong hininga si Bastian. Kasi hindi ko gusto na may umaangkin sa yung iba maliban sa akin. Amin niya. Kahit wala akong karapatan, kahit role ko lang to. Tumahimik si Pretty. Hindi ko gusto na masanay ka sa iba. Dugtong niya. Kasi ako, nasasanay na sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Pretty. Hindi mo dapat sinasabi yan. Bulong ni Pretty. Alam ko. Sagot ni Bastian. Pero nasabi ko na. Biglang lumapit si Pretty at niyakap siya. Mahigpit, mabilis. Parang takot siyang bitawan si Bastian dahil nakita niya si Tim na nakatingin sa kanya. Naniga si Bastian. Sa kadahan-dahang gumanti ng yakap. Pretty. Bulong niya. Sandali lang, nakatingin si Tim Bastian. Sa malayo, nakatayo si Tim, tahimik, at sa itaas ng mansyon, nakangiti si Doña Feliciana. Good. Bulong ng Doña ulit. Unti-unti na nga nahuhulog. Hindi alam ni Pretty na ang pag-amin ni Tim ay simula pa lang pala ng pagsubok sa buhay pag-ibig ni Pretty. Tahimik ang gabi. Nasa veranda si Pretty, hawak ang cellphone. Paulit-ulit binabasang mensahe ni Tim. Hindi ko binabawi ang sinabi ko. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatakot. Hindi ka pa rin natutulog. Napalingon siya, Sebastian. May dalang-dalawang tasa ng tsaa. Hindi. Sagot niya. Ikaw? Hindi rin. Sabi nito, inabot ang isang tasa. Pinag-iisipan ko mga desisyon ko sa buhay, Pretty. Ano ba mga pinagsisisihan mo? Marami. Tulad ng papalit-palit ako ng babae noon. Na naging babaero ako at hindi ko inisip na may masasaktan ako. Basta ang alam ko lang, masaya ako at nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Tumahimik sila. Malapit, masyadong malapit. Ako naman,
Pinagsisisihan kung dito nag-apply ng trabaho. Pera-pera lang kasi para kay Doña Feliciana ang lahat. Natigilan si Bastian. Sinaktan siya ng lolo ko at hindi ko alam kung bakit hindi nagwakas sa magandang wakas ang love story nila. Pero siguro dahil dumating ang lola ko, Bastian. Hindi pinipilit ang pagmamahal at yan ang natutunan ko sa grandparents ko. Kusa yung nararamdaman, hindi yung ididikta sa'yo ng isang tao. Tila sampal yun kay Bastian. Pretty, nakakainis ka. Alam mo ba yun? Bakit? Ano bang ginawa ko? Bakit ngayon ka na dumating sa buhay ko? Dapat noon pa eh. Di sana hindi ako nanlandi ng ibang babae. Baliw ka, Bastian. Pretty. Biglang sabi ni Bastian, seryoso. Kung ayaw mo na, pwede nating itigil. Napatingin siya sa kanya. Bakit mo biglang sinasabi yan? Dahil nararamdaman ko na. Sagot niya. At delikado na. Bumilis ang tibok ng puso ni Pretty. Delikado para kanino? Tanong niya. Para sa akin. Amin ni Bastian. Dahil hindi na to acting. Hindi nakasagot si Pretty. Unti-unting inilapit ni Bastian ang kamay niya sa pisngi ni Pretty. Unalapit ako. Bulong niya. Sabihin mo kung ititigil ko na. Hindi pa rin siya nagsalita. Lumapit pa si Bastian. Halos magdikit na ang labi nila. Biglang napaatras si Pretty. Si Lucas ang nagpeke ng ubo. Nakatayo sa pintuan. May hawak na wine glass at mapang-asar ng ngiti. Sorry, sabi nito. Mukhang wrong timing. Namula si Pretty. Tumalim ang tingin ni Bastian. Tumayo siya ng tuwid. Parang may kumapit na galit sa balikat niya. Lumayas ka nga, istorbo ka eh. Malamig niyang sabi. Relax. Tawa ni Lucas. Tinaas ang wine glass. Hindi ko alam na seryoso pala, ngayon din. Diin ni Bastian. Nagkibit balikat si Lucas. Ngumisi pa bago tuluyan tumalikod. Sige, enjoy. At nang tuluyang magsara ang pinto, bumalik ang katahimikan. Mabigat, mainit, puno ng hindi nasabing damdamin. Huminga ng malalim si Bastian. Napansin ko lang, bakit hindi ilang sayo yung mga apo ni Doña Feliciana? Kamag-anak ka ba nila? Tanong ni Pretty kaya natigilan si Bastian. Hindi. Pagsisinungaling ni Bastian. Nang humarap siya ulit kay Pretty, iba na mga mata niya. Wala na ang biro, wala ng arte. Totoo na. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Ayoko may makasaksi sa sandaling to. Napakagatlabi si Pretty. Bastian, akala ko peke lang to. Lumapit siya, isang hakbang lang. Peke para sa'yo. Sagot niya. Pero ayoko umatras. Tumahimik si Pretty. Hindi siya umurong. Sa halip, inilapat niya ang palad sa dibdib ni Bastian. Ramdam ang mabilis sa tibok. Kung lalapit ka. Paalala niya, halos pabulong. Wala nang acting. Ngumiti si Bastian, marahan parang panata. Hindi na. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ni Pretty, parang baka mabasag kumadiin. Hinintay niya, ilang segundo. Hindi na nagsalita si Pretty, siyang unang lumapit. Nagtagpo ang labi nila, marahan sa una, parang tanong. Nang hindi siya umatras, lalong lumalim ang halik. Nalulunod na ako sa halik ni Bastian. Uwi ka sa isip ni Pretty. Walang pagmamadali, walang laro. Isang halik na puno ng pagpipigil at pag-amin. Napahawak si Pretty sa damit ni Bastian. Humigpit, parang ayaw na niyang bitawan. Sumagot si Bastian, mas maingat kaysa kailanman. Tila takot na baka masaktan siya kahit sa halik. Totoo na talaga to. Boses sa isipan ni Pretty. Nang maghiwalay sila, magkalapit pa rin ang noo nila. Parehong hinihingal. Pretty. Bulong ni Bastian, halos nanginginig. Simula ngayon, mahirapan na ako magsinungaling. Tumitig siya sa mga mata ni Pretty. Dahil mahal na kita. Dagdag niya, diretso walang takas. Hindi agad nakasagot si Pretty. Ngumiti lang siya, mahina,
nanginginig at niyakap siya na mahigpit. Sa malayo, nakatingin si Doña Feliciana sa dilim ng veranda. Ngumiti siya, kontento. Good, bulong niya. Ngayon, saka ko sisimulan ang totoong laro. Nais ko matuto si Bastian. Ganon din si Pretty. Kinabukasan, lumapit si Bastian sa tabi ni Pretty. Hinawakan ang kamay niya sa harapan ni Tim. Ang aking girlfriend ay akin. Namula si Pretty, sinusuntok si Bastian sa braso. Ouch, Bastian, bastos ka! Ngumisi si Bastian. Method acting at konting selos. Bulong niya. Paulit-ulit siyang hinalikan sa harapan ni Tim pero si Bastian, malinaw ang mensahe. Hindi pwedeng ibang lalaki ang papalapit sa mukha niya kay Pretty. Napapangiti si Pretty sa kilig, ngunit napapasigaw rin sa frustration. Bastian, titigil ka na ba sa pagpapatawa? Hindi. Sagot niya, halik na kasunod. Hanggang sa malaman mo, ikaw lang gusto ko. Sa gabi, naglalakad silang dalawa sa veranda. Hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Puro kilig at halikat sa likod. Tahimik na nanonood si Doña Feliciana. Ang tamang laro, nagsisimula na. Bulong niya sa sarili. Nasa terrace sila. Malamig ang simoy ng hangin. Normal na hawak ni Pretty ang kape sa kamay. Normal na may lalaking tahimik sa gilid, pero laging nakaabang. Pretty. Simula ni Bastian, malapit na lumapit. Ha? Ano na naman? Sagot ni Pretty, nag-a-adjust ang jacket niya. Bakit ka nakangiti kay Tim? Tanong ni Bastian, matay kumikislap. Ha? Hindi naman ah. Bulong ni Pretty, nangingiti. Ngunit si Bastian, hindi nagpa-apekto. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Pretty. Halatang selos na naiipit sa bawat galaw niya. Biglang may lumapit, si Tim. Pretty, pwede mo ba akong tulungan sa forms na to? Tanong niya, inosente. Tumingin si Bastian, tumigas ang balikat. Sekretary mo ba si Pretty? Stabat ni Bastian. Bastian, huwag ka ng parang bata. Sigaw ni Pretty, sinusuntok sa braso si Bastian. Ngumisi lamang ito. Method acting. Pulong niya sa sarili. Hindi nagtagal habang nagtatrabaho si Pretty sa mga forms, dahan-dahan lumapit si Bastian. Hinawakan ang kamay niya sa harapan ni Tim, parang may secret challenge. Ang aking girlfriend, pagod na bang baby girl? Namula si Pretty, sinusuntok siya sa braso. Para kang bata, Bastian. Ngumisi si Bastian. Dahan-dahang hinawakan ang pisngi niya. Si Tim nakatingin lang, hindi makapaniwala. Ganoon ang ginagawa ni Bastian kapag umaaligid si Tim. Parang batang possessive sa laruan. Lalo ngayong araw, lumapit si Pretty, nagpasaklolo sa halik ni Bastian. Basta, lagi mo kong hawakan sa harap ni Tim. Sigaw ni Bastian, nangingiti at talatang naguguluhan. Bakit? Bulong ni Pretty. Para makita ng mundo. Ako lang ah. Biglang nagulat si Pretty nang lapitan siya ni Bastian. Dahan-dahang humalik sa leeg niya. Bastian! Sigaw niya, ngunit gumisi siya dahil sa kilig. Halik dito, halik doon. Ang selos si Bastian ay dahan-dahan ding nagiging kiliti kay Pretty. Pretty, baka naman. Pulong niya. Kung may lalaki palalapit sa'yo, susuntukin ko siya sa harapan mo. Nakakaya ka sa harapan ni Sir Tim. Saway ni Pretty kay Bastian na OA namang magpanggap. Ngunit si Tim, tahimik lang. Good job, Bastian. Bulong ni Doña Feliciana sa veranda, nakangiti at kontento. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsettle sila sa veranda lounge. Si Pretty nakaupo, si Bastian nakatayo sa tabi, hawak ang kamay niya. Pagkatapos, bumalik ang katahimikan. Hinawakan ni Bastian ang pisngi ni Pretty. Gusto ko ulit ng kiss. Wika ni Bastian. Hindi nakasagot si Pretty. Lumapit siya. Nagtagpo ang labi nila. Marahan. Puno ng tamang kilig. May konting selos at halatang may tagundamdamin sa bawat halik. Pretty, simula ngayon. Mahirapan na ako magsinungaling. Bulong ni Bastian. Si Pretty ngumiti, nanginginig, niyakap siya na mahigpit.
At sa veranda, si Doña Feliciana nakangiti. Good. Ngayon, saka ko sisimulan ng totoong laro sa pamilya Flores at Castillo. Kinabukasan, maga nagising ang buong mansyon sa biglaang tawag ni Doña Feliciana. Lahat ng apo ko sa sala, ngayon din. Nakatayo si Pretty sa gilid, litong-lito. Katabi niya si Bastian. Tahimik, matigas ang panga. Naroon sina Tim at Lucas. Pareho nagtataka pero halatang may ideya na si Lucas. Bakit tayo nandito? Sabi niya mga apo niya lang daw. Humigpit ang hawak ni Bastian sa kamay ni Pretty. Apo niya rin ako. Natigilan si Pretty. Hindi siya nakapagsalita at tila bumigat ang dibdib niya. Umupo ang Donya sa mataas sa upuan. Parang reyna sa sariling kaharian. Panahon na. Huwika niya. Panahon na para malaman mong buong katotohanan. Pretty Girl Castillo. Nanlalamig ang mga daliri ni Pretty. Ano po bang katotohanan, Doña Feliciana? Tumingin ng Donya kay Bastian. Matagal, mabigat. Apo ko si Bastian. Parang gumuho ang mundo ni Pretty. Ano? Halos pabulong niyan tanong. Hindi, imposible yun. Delivery boy siya, di ba Bastian? Hindi sumagot si Bastian. Parusa. Malamig na putol ng Donya. Hindi trabaho, hindi kahirapan, kundi parusa ko sa kanya dahil hindi siya marunong magseryoso sa buhay. Napapikit si Bastian. Bilang apo ko, pagpapatuloy ng Donya. Si Bastian ang pinakasuwail, babaero, palit ng babae. Walang pakialam kung may nasasaktan. Kaya hinubad ko sa kanyang apelyido, ang pera, ang kapangyarihan. Pinababa ko siya para matutong magmahal ng hindi dahil sa yaman. Since ikaw ang mahal niya at napatunayan niyong nasa isa kayong relasyon. Napaatras si Pretty, parang sinampal ng katotohanan. Lahat ng yun, kasinungalingan, Bastian? Hindi lahat. Biglang sabat ni Bastian, paos ang boses. Ang naramdaman ko sa'yo, totoo yun, Pretty. Napalingon si Pretty sa kanya, nanginginig. Alam mo ba? Alam mo bang gagawin lang pala akong kasangkapan para lang tuminong isa sa apo niya? Tapos, apo ka rin pala niya. Hindi. Mariing sagot ni Bastian. Hindi ko alam ang buong plano ni Lola. Hindi ko alam na papipiliin ka niya at ako napili mo. Ngumiti ang Donya, mapanganib. Totoo, hindi niya alam. Lumingon siya kay Pretty. Ikaw ang pumili sa kanya. Akala ko ba ay kayo? Nanlaki ang mata ni Pretty. Po, mahigpit na humawak sa kamay niya si Bastian. Binigyan kita ng 3 pagpipilian. Sabi ng Donya. 3 kong apo. Si Tim, si Lucas o si Brandon. Ikaw ang kusang namili kay Bastian dahil sabi mo nobyo mo siya kahit na hindi mo alam na apo ko rin siya. Kaya bakit ka ngayon nagkakaganyan? Nanghina ang tuhod ni Pretty. Hindi ko alam na apo mo rin siya. At dahil doon, dugtong ng Donya, may kapalit. Tumayo ang Donya, mabagal pero matatag. Ikakasal kayo. Tumahimik ang buong sala. Ano? Sabay na sigaw nila Pretty. Lola, sandali lang naman. Hindi ba dapat si Pretty at Bastian ang magdesisyon sa bagay na yun? Singit ni Tim. Hindi. Napasigaw si Pretty. Hindi niyo pwedeng idikta ang buhay ko. Tao ako. Hindi mo kasangkapan para lang ipakasal sa kung sino. Ako ang magpapasya nun. Hindi ko alam na apo mo siya at nagsinungaling din siya sa akin. Arranged marriage. Malamig na sabi ng Donya. Bilang kabayaran. Dahil pinili mo siya. Dahil nahulog kayo sa isa't isa sa ilalim ng bubong ko. Lola, stop. Hayaan mo naman kami ni Pretty na manahimik ka, Bastian. Putol ng Donya kay Bastian. Ito ang kabayaran mo. Ang matutong panindigan ang babaeng minahal mo. Napailing si Pretty. Hindi patas to. Ngumiti ang Donya pero walang lambing. Walang patas na pag-ibig. Tanungin mo lolo mo.
Tahimik ang mga apo. Si Tim ay nakapikit, parang tinanggap ng pagkatalo. Si Lucas ay hindi na nagbibiro, samantalang nakangisi si Brandon. Huminga ng malalim si Pretty, wala siyang takas. Alam niya yun. Dahan-dahan siyang tumingin kay Bastian. Galit, sakit, takot at isang katotohanang ayaw niyang aminin. Kung tatanggi ako, mahina niyang tanong. Lalayas ka sa mansyon. Sagot ng Donya. Tatanggalin kita sa trabaho at sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap pa ng iba pang trabaho. Napapikit si Pretty. Lola, hindi naman patas ang gusto niyo. Sigaw ni Bastian, handang manindigan para kay Pretty. Pagmulat ni Pretty, tuyo na luha niya. Sige, sabi niya, nanginginig pero matatag. Papayag ako. Nanlaki ang mga mata ni Bastian. Pretty. Pero huwag kang magkamaling isipin. Putol niya, tumingin sa Donya ng diretsyo. Na pinatawad na kita. Hindi pa. Ngumiti ang Donya Feliciana, kontento dahil umaayon sa kanya ang lahat. Maghanda na kayo, wika niya. Dahil ang kasal na ito, hindi lang pagsasanib ng dalawang tao. Tumalim ang kanya mga mata. Ito ang simula ng paghiganti at ang tunay na pagmamahal kung may mabubuo pa nga bang pagmamahal sa pagitan ninyo. Kayo ang namili nito. Wika pa nito. Hindi alam ni Pretty na ang arranged marriage na ito ang magiging pinakamapait at pinakamapanganib na laban ng puso niya. Gabi na nang kinompronta ni Bastian si Doña Feliciana. Tahimik ang opisina. Mabigat ang hangin. Nakatayo ang Donya sa harap ng bintana. Tanga ng isang baso ng alak. Parang walang dapat ikabahala. Lola. Mariing sabi ni Bastian, hindi na yumuyuko. Itigil na natin to. Ayoko na. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang mag-desisyon ng ganun. Wala na akong pakialam sa mana ko. Kunin mo na. Ibigay mo kay Latima. Wala akong pakialam. Dahan-dahan lumingon ng Donya. Ngumiti pero walang init. Itigil ang alin, Bastian? Ang plano mo, ang paggamit kay Pretty, ang kasal na yan, lahat. Nagpapanggap lang kaming may relasyon. Oo, mahal ko siya. At kung ikakasal man kami, dahil yun sa gusto namin yung mangyari. Tumawa ang Donya, mababa at malamig. Huli ka na. Pumayag na siya. Dahil wala siyang choice. Diin ni Bastian. Dahil tinakot mo siya. Lumapit siya, nanginginig sa galit. Lola, mahal ko si Pretty. Natigilan ng Donya. Sandali lang, saka muling tumigas sa mukha. Mahal? Ulit ito. Akala ko ba parusa lang yan? Parte lang to ng parusa sa'yo. Hindi na. Sagot ni Bastian. At kahit kailan, hindi ko siya iiwan sa altar. Hindi ko gagawin sa kanyang ginawa ng lolo niya sa'yo. Kung matutuloy man ang kasal, paninindigan ko siya. Hindi ko hayaan na makapaghiganti ka sa babaeng hindi naman nanakit sa'yo. Hindi ka na bata para lang saktan ng mga taong inosente. Mana mo si Pretty? Tanong ni Doña Feliciana. Doon natigilan si Bastian. Oras na pinili mo si Pretty at hindi ang mga Flores. Itatakwil kita, Bastian. Wikang muli na matanda. Doon alam ni Pretty na hindi pa alam ni Bastian ang kasagutan. Tahimik ang silid. Hindi niya alam na may isang taong nakatayo sa labas ng pinto. Si Pretty. Narinig niya ang bawat salita. Mahina siya napatawa. Hindi dahil masaya, kundi dahil malinaw na sa kanya lahat. Ganito pala ang mundo ng mga mayayaman. Plano, laro, pusta. Puso ng ibang tao ang nakataya. Iiwan sa altar. Parusa. Plano. Tignan natin kung sino maiiwan sa harapan ng altar. Parang may apoy na biglang sumiklab sa dibdib niya, hindi para kay Bastian, kundi laban sa mundong kinakatawan ng Doña Feliciana. Umatras si Pretty, tahimik matatag. Kinabukasan, maaga siya nagising, mas maaga kaysa dati. Wala siyang kinuha kahit isang kape sa tabi ng kama. Wala ring jacket, hindi na niya hinanap si Bastian. Sa dining hall, nagulat ang lahat na magsalita siya.
Doña Feliciana. Mahinahon pero matalim ang boses si Pretty. May sasabihin po ako. Napatingin ng Donya, bahagyang nagulat. Ano yon? Pumapayag pa rin po ako sa kasala. Mahal ko rin naman po talaga si Bastian, kaya ano po ang saysay ng pagtanggi ko? Sabi ni Pretty. Nanlaki ang mata ni Bastian. Pretty, hindi pa natin ito na pag-uusapan. Pero itinaas si Pretty ang kamay, hindi siya tinignan. Handa na po ako. Ngumiti siya pero walang lambing. Pumapayag ako dahil itong pinili ko. Tumayo ang Donya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hindi po. Sagot ni Pretty, diretsong tingin. Kayo ang mag-ingat. Mayaman po si Bastian. Sino naman babae ang tatanggi sa kanya? Nagbulungan na mga kasambahay sa paligid. Akala ninyo, ang mahirap madaling manipulahin. Na dahil wala kaming pera, wala kaming lakas. Pero nagkakamali kayo. Huminga siya ng malalim. Kung kasal ang gusto ninyo, sabi niya, magkakaroon ng kasala. Tumahimik ang buong mansyon. Tumingin siya kay Bastian. Sa unang pagkakataon, may pader na sa pagitan nila. Isinantabi ko muna nararamdaman ko. Dagdag niya, malamig pero malinaw. Dahil kailangan kong patunayan na kahit mahirap ako, may dignidad ako, may lakas ako, at hindi ako laruan ng kahit sinong Flores. Nanlaki ang mata ni Bastian. Pretty, hindi ito ang gusto ko. Hindi rin ito ang gusto ko. Sagot niya. Pero ito ang kailangan. Mahal natin ang isa't isa, di ba? Pwes, ibigay natin ang hinihiling ng lola mo. Ngumiti ang Doña Feliciana, hindi dahil nanalo siya, kundi dahil ngayon lang niya nakita ang babaeng kayang bumangga sa kanya. Interesting. Bulong ng Donya. Kastilyo ka nga talaga, pati sa pananalita. Nakuha mo rin ang talis ng bibig ni Boy. At doon nagsimula ang totoong laban. Hindi na ito kwento ng delivery boy at maid. Hindi na rin ito kwento ng pekeng pag-ibig. Ito na ang kwento ng isang babaeng mahirap na babaligtarin ang laro ng mga mayayaman. Kung ganon, maikakasal kayo sa susunod na linggo. Pinal na desisyon ng Donya. Kinahapunan, nagkita sina Pretty at Bastian sa lumang gazebo sa likod ng mansyon. Doon unang naging totoo ang lahat at doon din magsisimulang magbago ang ihip ng hangin. Tahimik si Pretty, nakasandal sa rehas. Si Bastian ang una nagsalita. Pilit ang hinahon. Pretty, hindi natin kailangang ituloy ito. Sabi niya. Kaya kong harapin si Lola. Basta wag kang itali sa kasal na hindi mo gusto. Hingi pa ako ng tawad dahil hindi ko nasabi sa'yo totoong ako. Ngumiti si Pretty. Hindi iyon ang ngiting masaya, kundi ngiting may plano. Talaga? Marahan niyang tanong. At pagkatapos, akala ko ba mahal mo ko? Pretty, mahal kita, alam mo yan. Paulit-ulit ko naman sinasabi sa'yo. Kaya kong patunayan ng sarili ko sa'yo. Hindi dahil gusto ni Lola, kundi dahil gusto ko. Gustong umatras si Pretty sa plano niya dahil alam niyang sincero si Bastian. Pero nais niyang bigyan ng leksyon ang Donyang hindi marunong mag-move on. Lumapit si Pretty. Sapat lang para maramdaman ni Bastian ang init ng presensya niya. Inangkat niyang kamay. Inayos ang kwelyo ni Bastian at dahan-dahan tumingkayat para halikan ito. Hindi, sabi niya, malamig pero malinaw. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa akin. Napatunayan mo na yun ang halikan mo ko at sinabing mahal mo ko. Tama ang lola mo. Tadhana na siguro kung bakit tayo nandito. Napakunot noo si Bastian. Pretty. Kasi, putol niya. Tumitig ng diretsyo sa mata nito. Ako ang magpapatunay sa sarili ko. Tumalikod siya, dahan-dahan. Kung aatras tayo ngayon, sasabihin nilang panalo sila. Na mahirap ako kaya umatras. Na minahal lang kita dahil akala ko delivery boy ka at ka-level lang kita. Huminga siya ng malalim. Ayoko manalo sila. Tahimik si Bastian.
Pero ako ang masasaktan dahil alam ko may sama ka ng loob dahil sa nangyayari at nagsinungaling ako sa'yo. Ngumiti si Pretty. Sa wakas, may bahid ang lambing. Masasaktan ka rin naman kahit anong piliin natin. Kaya piliin natin ang mas may saysay. Sa unang pagkakataon, si Bastian ang nawala ng kontrol. Kinagabihan, dumating si Tim. Hindi nag-iisa. Kasama niya si Rhea. Makinis, elegante, dating modelo, dating mundo ni Bastian. Pretty. Magaan na bati ni Tim, kunwaring inosente. Nakilala mo na ba si Rhea? Ex ni Bastian. Parang huminto ang oras. Napalingon si Bastian, gulat at galit. Tim, anong ginagawa mo? Ngumiti si Tim, nagkibit balikat. Invited siya ni Lola. Para sa pamilya, para sa kasal nyo. Tutulong siya sa paghahanda. Napakuyom si Pretty ng kamao. Magaling talaga makipaglaro si Doña Feliciana. Sumulyap si Pretty kay Rhea, mula ulo hanggang paa. Walang inggit sa mata niya. "Hello," sabi ni Pretty, inilahad ang kamay. "Ako si Pretty." Ngumiti si Rhea, may bahid ang pagkapanalo. "Ah, ikaw pala ang fiancé ni Bastiana. Katulong lang." "Yeah, may iutos ka ba sa akin?" Nakatas ang kilay na tanong ni Pretty. Tumawa si Rhea. "Bastian, you didn't tell me she's brave." Napahigpit ang panga ni Bastian. Rhea, hindi to yung lugar para sa pagbibiro mo. Relax. Singit ni Tim. Kape lang, Pretty. Catching up at pag-uusap na rin sa nalalapit na kasal. Umupo sila. Si Rhea ay natural na lumapit kay Bastian. Sanay sa espasyong yon. Sinadya at nakita yon ni Pretty. "Bastian," tawag ni Pretty parang walang bigat. "Samahan mo nga si Tim sa kusina. May itatanong lang ako kay Rhea." Nagulat si Bastian. Pretty, ayokong iwan ka. Ngumiti siya. "Sandali lang." Napilitan si Bastian umalis. Naiwan ng dalawang babae. "Tapatin na natin," sabi ni Rhea bahagyang yumuko. "Hindi ka tatagal. Ganito ang mundo niya. Samantalang sayo, boring." Sumugot si Pretty kalmado. "Alam ko." "Then, why stay?" tanong ni Rhea. Tumitig si Pretty sa kanya, walang pagiti. Para matutunan niyang pumili. "Between you and me?" tanong muli ni Rhea. Kung ano ba talaga ang gusto niya, sagot ni Pretty. At kung sino ang pipiliin niyang maging. Bumalik si Bastian. Naabutan niyang nakatawa si Rhea at si Pretty, nakatayo, matatag. "Salamat sa pagbisita," sabi ni Pretty kay Rhea. "Mag-ingat ka sa pag-uwi." Pagkadi si Rhea, sumabog ang katahimikan. Bakit mo yung ginawa? Tanong ni Bastian. Bakit mo ko nilayo? Bakit mo hinayaang? Lumapit si Pretty. "Dahil kailangan ko maramdaman." Maramdaman ng alin? "Selos." Sagot niya diretsyo. "Takot. Kawalan." Napailing si Bastian. Hindi ito laro, Pretty. "Hindi," sagot niya. "Pero ito ang mundong ginagalawan mo. At kung sasabak ako dito, hindi ako magiging biktima." Hinawakan niya ang kamay ni Bastian. Mahigpit pero kontrolado. "Kung gusto mong ipaglaban ako, matuto kang tumayo kahit may bumabalik sa nakaraan mo o talikuran ng kayamanan to." Huminga ng malalim si Bastian. Sa unang pagkakataon, siya ang tinuturuan. At sa malayo, pinanood sila ni Doña Feliciana. Mataas ang kilay, may ngiti. Hindi niya inaasahan ng mahirap na babae ang magiging pinakamapanganib na manlalaro. At si Bastian, unti-unti na siya nahuhulog. Hindi lang sa pag-ibig, kundi sa larong hindi niya alam kung paano manalo. "Paano kapag, pagkatapos ng kasal, gusto kong umuwi sa amin at doon na manirahan? Papayag ka ba, Bastian?" Natigilan si Bastian doon. Hindi ako sanay sa buhay pagiging mahirap, Pretty. Kaya nga naparusahan ako ni Lola dahil babaero ko. Parang guguho ang mundo ko. "Pero sabi mo, mahal mo ako. Paano mo ako mamahalin? Ganun ang buhay na kinagisnan ko."
Hindi nakasagot si Bastian kaya alam ni Pretty na hindi pa handa si Bastian na mahalin talaga ang totoong siya. Sigurado na si Pretty sa kanyang desisyon. Hindi ba pwedeng dito na lang tayo? Mapait na ngumiti si Pretty at dahan-dahan na pumikit. Dumating ang araw ng kasal. Ang mansyon ay parang isang painting. Puti, ginto at katahimik ang pilit. Mga bisita ay nakabestida, nakangiti, pero may halong pananabik at chismis sa hangin. Sa altar, nakatayo si Bastian Flores. Suot ang itim na tuxedo, tuwid ang tindig pero nanginginig ang kamay. Pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda, Lucas. Ani Bastian. Sa tingin ko, kabahan ka na kung hindi ka sisiputin ng bride mo. Wika ng pinsan. Agad itong sinuntok ni Bastian sa braso. Shut up, dude. Kinakabahan nga ako dahil ilang araw na ring hirap akong kausapin si Pretty. Alam ko, galit pa rin siya. Sa dulo ng aisle, bumukas ang pinto. Huminto ang lahat. Si Pretty. Simple ang suot. Puting bestida na walang sobra. Walang mamahaling hiyas. Walang yabang. Pero buo ang loob. Nagtagpo ang mata nila ni Bastian. Sa sandaling yon, gumana ang dibdib niya. Nandito siya. Naglakad si Pretty. Mabagal, bawat akbang ay may dalang desisyon. Naririnig niya ang bulungan. Siya yon? Siya yung katulong? Talaga bang siyang pakakasalan ng Flores? Ngunit hindi siya tumingin sa kanila. Diretso lang kay Bastian. Pagdating niya sa harap, ngumiti siya. Hindi masaya, hindi rin malungkot, kundi payapa. Handa ka na ba, Pretty Girl Castillo? Tanong ng pari. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Bastian sa huling pagkakataon. At kung magsalita ka ngayon, bulong ni Bastian. Kahit anong sabihin mo, sasamahan kita. Doon tumulo ang luha ni Pretty. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanan. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Pero hindi ako nandito para magpakasala. Parang may pumutok sa loob ng simbahan. Ano? May sumigaw. Nalaki ang mata ni Bastian. Pretty. Humakbang siya palayo. Hindi ito pagtakas. Sabi niya, malakas na ngayon ang boses. Ito ang pagpili ko sa sarili ko. Lumapit si Doña Feliciana. Mabagal, elegante, may ngiting hindi inaasahan. Akala ko ba? Sabi ng Donya, matapang ka. Huminto si Pretty, hinarap ang matanda. Matapang ako, sagot niya. Kaya ako umaalis. Kayong mayayaman. Hindi talaga kayo pwede sa amin. Nagkatinginan sila. At doon, tumawa ang Donya. Isang maikling tawa. Totoo. Talo na ako. Amin ito. Sa unang pagkakataon, natalo ako muli ng isa pang kastilyo. Napalingon si Bastian. Lola. Tama na. Putol ng Donya. Kung totoong mahal mo ang babaeng yan, huwag mo siyang hintay na bumalik dito kasi hindi siya babalik. Oras sa piliin mo si Pretty. Kalimutan mo ng karangyaan. Ngunit hinihiling ni Doña Feliciana na matuto na sa wakas ang apo. Lumapit siya kay Pretty. Umalis ka. Sabi ng Donya. At tignan natin kung susundan ka niya. Tahimik ang simbahan. Hindi na lumingon si Pretty. Naglakad siya palabas ng altar. Pretty. Napahinto siya. Hindi siya lumingon. Hindi ako perpekto. Nagkakamali ako. Natatakot ako. Simula pagkabata ako. Karangyaan ang natamasa ako. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagtagal bilang delivery boy. Sigaw ni Bastian. Pero pipiliin kita kahit wala ng mana. Kahit wala ng apelyido. Kahit maglakad tayo palayo sa lahat. Hindi pa rin siya lumingon. Kaya kung aalis ka. Pabulong ngunit buo ang tinig niya. Sasabayan kita. Doon siya humarap. Luhaan na si Bastian. Hindi ang mayaman, hindi ang Flores. Isang lalaking handang iwan ang lahat. Hindi ako nakapagdesisyon noon dahil hindi ko alam kung ano bang pagmamahal, Pretty. Ngayon alam ko na, ikaw yun.
Yung fake girlfriend ko na nais kong maging totoong asawa. Wikang muli ni Bastian. Ngumiti si Pretty, sa wakas tunay. Kung ganon, sabi niya, sumunod ka. At tuluyan siyang umalis, hindi bilang talunan, kundi bilang babaeng pinili ang sarili at minahal na lalaking handang sumunod. Dahan-dahan na tumakbo si Bastian hanggang sa maabutan niya ang tunay niyang kaparusahan, si Pretty. Tahimik ang baryo sa Isabela. 1 taon na nakararaan simula ng tuluyan siyang piliin ni Bastian. Hindi katahimikan pilit, kundi katahimikan totoo. Walang busina ng mamahaling sasakyan, walang yabang ng lunsod. Ang maririnig lang ay kuliglig, hangin sa palayan at halakhak ng mga bata sa hapon. Bastian Flores, hindi kita talaga makakaisa pa! Sigaw ni Pretty. Sa isang simpleng bahay na kahoy at semento, may isang lalaking nakaupo sa bangko sa labas, pawis sa pawis, may hawak na tabo. Si Bastian, dating Flores, dating tagapagmana. Ngayon, lalaking marunong mag-araro, mag-igib at maghintay. Hoy Bastian! Sigaw ng kapitbahay. Nanganganak na si Pretty, hindi mo ba naririnig na humihiyaw na siya? Parang binuhusan na malamig na tubig ang buong katawan niya. Ano? Bukas pa ang Junona. Excited namang mga naka. Hindi na siya nakapagsapatos. Tumakbo siya sa putikan, sa damuhan, sa buhay na hindi niya inakala pero buong loob niyang pinili. Sa loob ng bahay naroon si Pretty. Pawisan, nanginginig, pero matatag. Hawak ang kumot. Walang luho. Walang doktor mula sa Maynila, kundi komadrona, tiwala at tapang. Pretty girl ko. Hingal na tawag ni Bastian. Nandito na ako. Ngumiti siya. Pagod pero payapa. Akala ko bumalik ka sa lola mong buwisit ka. Pabulong niyang biro. Nandito ka pa pala. Lumuhod si Bastian sa tabi niya. Hanggang dulo hindi kita iiwan. Hindi ba't yan ang ipinangako ko sa harapan ni Mayor nang maikasal tayo? Sige na, kaya mo yan. Isang iyak, 2, 3, parang huminto ang mundo. Triplets! Sambit ng kamadrona natatawa. 3 Castillo Flores. Napahugulgol si Bastian. Hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa himala. Ang galing ko namang shooter. 3 agad sa isang putok. Lumapit siya kay Pretty. Hinalikan na noon ito. Salamat sa buhay na to. Sabi niya. Salamat sa pagpili sa sarili mo. Dahil doon, natutunan kong piliin ka rin. Piliin din ang kasiyahang kasama ka. Sa labas, kumanta mga kuliglig, parang palakpak ng kalikasan. Ilang linggo lumipas, isang hapon, may humintong itim na sasakyan sa harap ng baryo. Tahimik, kakaiba, napalingon ng mga kapitbahay. Mula rito, bumaba ang isang babae. Tuwid ang tindig, elegante pa rin, pero may bahid ang edad at pagod. Si Doña Feliciana. Lumabas si Bastian, napaigtad. Lola. Tahimik lang siyang tinignan ng matanda. Nasaan ang asawa mo? Tanong nito. Hindi nagtagal, lumabas si Pretty, kargang isang sanggol, may 2 pang nasa duyan sa loob. Nagkatinginan ng 2 babae. Walang yabang, walang galit. Sa unang pagkakataon, yumuko ang Donya. Hindi pisikal, kundi sa tinig. Mukhang, tama ang pinili mo, Pretty. Ang tumakbo sa mga Flores. Sabi niya kay Pretty. Tahimik si Pretty, tapos ngumiti. Maligayang pagdating sa bahay namin. Tumango ang Donya, isang maliit na ngiti. Totoo. Hindi ako dumalo para manalo. Amin niya. Kundi para tanggapin na minsan, ang pag-ibig ay hindi sinusubok. Pinipili. Lumapit siya sa mga sanggol. Mga apo ko, bulong niya. Sa gabing yon, sabay-sabay silang kumain. Walang pilak na kubyertos, walang seremonyas. Kanin, gulay, tawanan. At sa ilalim ng langit ang Isabela, natutunan ng Donya ang hindi niya kailanman nabili. Payapang pagkatalo. Habang si Bastian at Pretty
Hindi perpekto, hindi mayaman ay nanalo sa buhay na sila mismo ang pumili. At sa gitna ng kuliglig at bukid, doon nagsimula ang kanilang tunay na magpakailanman. Alam mo, Lola, Sabi ni Bastian habang nag-aalaga ng 3 sanggol. minsan iniisip ko pa rin ang buhay sa syudad. Pero hindi ko kailangan yon. Kailangan ko, nandito ang asawa ko at kasamang pamilya namin. Ngumiti si Pretty, hinawakan ng kamay niya. Pretty, kahit na inalok akong bumalik sa syudad, pipiliin ko pa rin ang desisyon mo. Pipiliin natin to, araw-araw, sa simpleng buhay na ito. Si Doña Feliciana nakaupo, tahimik na pinagmamasdan ng pamilya ng apo. Napakaganda kung paano pinili ni Pretty ang sarili niya at kung paano tinanggap ni Bastian yon. Yun ang tunay na pagmamahal. Sa ilalim ng bituin at hangin sa bukid, natutunan nilang 3, si Pretty, Bastian at Doña Feliciana ng pinakamahalagang aral. Hindi ang kayamanan, titulo o luho ang sukatan ng kaligayahan. Ang tunay na panalo ay ang pagpili ng puso at pagmamahal sa isa't isa. At sa gitna ng kuliglig, humuhuni ang hangin sa palayan at tawanan ng mga bata. Doon nagsimula ang kanilang payapang buhay, puno ng pagmamahalan at tunay na kaligayahan. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, at ang pagpili sa taong mahal mo ay hindi kabawasan sa pagkatao mo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!